Sa isang nayon nakatira ang isang kakaibang manggagamot. Dinarayo ito ng mga tao sa paniniwalang kaya nitong pagalingin ang anumang karamdaman, mula sa mga baling buto hanggang sa mga karamdamang hindi maipaliwanag ng medisina at mga doktor. Si Ambrosio, o mas kilala sa tawag na bulag na pantas. Bagamat hindi nakapag-aral ay mataas ang respeto sa kanya ng lahat ng nakakakilala. Nagsimula ang lahat nung kabataan pa lamang ni Mang Ambo. Nasa edad 14 pa lamang siya ng mga panong ito. Ambo, tara. Kuha tayo ng mga gagamba sa kakao yan. Kakatapos lang ng ulan kagabi. Siguradong madali na nating masusundan ang mga sapot nila. Nakita ko kahapon sila Lito. May mga bagong gagamba eh. Tulungan mo naman ako. Kahit isa lang oh. Wika ni Manolo, isa sa mga kaibigan ni Ambo. Payat at lampa, kaya madalas naaasar ng ibang bata. Takbuhan nito palagi si Ambo at ang isa pa nilang kaibigan na si Islao. Ano ka ba, Manolo? Gagamba na lang, hindi ka pa marunong maganap. Pati ba naman yan, iaasa mo pa kay Ambo? Tanong ni Islao. Ano ka ba, Islao? Hayaan mo na. Total na utusan naman ako ni tatay na manguha ng mga panggatong sa kakaoyan. Kung gusto nyo, samahan nyo na lang ako. Baka sakaling makatsyempo tayo ng kampyong gagamba. Wika ni Ambo. Kaya nang ayain niya ang dalawang kaibigan, kaagad namang sumama ang mga ito. Bukod sa pangangahoy, magaling ding maganap si Ambo ng mga makakain sa loob ng kakaoyan. Kaya nais talaga ng mga kaibigan na sumama sa kanya. Ambo, may mga hinog na mangga pa kaya dun sa pupuntahan natin? Matagal ko nang hindi nabibisita yung lugar eh. Baka marami ng hinog na bunga dun. Tanong ni Islao habang naglalakad sa kakaoyan. Ang sabi nila Lito, mas matatapang daw yung gagamba sa loob ng kakao yan. Tingin mo Ambo, makakahanap kaya tayo? Isa pa, bakit ka nga pala maunguha ng kahoy? Mas malakas yung ulan kagabi ah. Tanong ni Manalo. Kung iisipin may punto ang kaibigan, bakit kung kailan basa ang mga kahoy, saka siya maghahanap ng mga panggatong? Matagal bago sumagot si Ambo. Abala ito sa pagsipat sa mga bahay ng gagamba para sa kaibigan. Palibasa kasi panay kain lang yung alam niyong dalawa eh. Hindi naman yung mga kahoy sa gubat yung pakay ko. Malakas ang ulan kagabi, ang ibig sabihin, bumaha sa kabundukan. Siguradong yung matatandang puno, inanod na pababa, yun yung pakay ko. Matitigas at solidong kahoy. Kapag natuyo yun, mas mainit na po yung nagmumula dito. At saka mag-aabang din tayo ng mga inanod na nyog doon. Pagpapaliwanag ni Ambo. Ang tinutukoy nito ay mga driftwoods. Mga patay na ugat ng puno na nabaon sa lupa o putik, na kapag malakas ang ulan ay natatangay sa ibabang parte ng bundok kagaya ng mga ilog. Iba ka talaga mag-isip, Ambo, ano? Minsan, nagdududa na ako kung kaedad ka talaga namin. Para kang sobrang tanda kung mag-isip. Tugon ni Islao. Kakaiba si Ambo sa normal na kabataan. Maagang kinuha ng kapalaran ang kamusmusan ni Ambo nang mamatay ang ina at kuya dahil sa biglaang pagguho ng lupa doon sa dati nilang tahanan sa paanan ng bundok. Dahil doon, siya na lamang ang katuwang sa buhay ng ama. Dati itong kaingero, subalit dala ng sakuna. Napinsala ang kanang paa kaya hirap na ito sa paglalakad. Ngunit ngayon, panggagamot na lamang ang ginagawa. Kung dati ay libre ang serbisyo ng ama, subalit ngayon ay tumatanggap na ito ng mga tulong. Kagaya ng mga prutas at gulay dahil anak na lamang ang kumakayod para sa kanilang dalawa. Dahil dito, tinigil na ni Ambo na isipin ang paglalaro at pagiging normal na bata. Mas madalas itong nasa latian o sa kagubatan maghapon.
Uuwi lamang ito kapag kontento na sa mga nakuhang lamang gubat para sa kanilang mag-ama. Alam nyo, minsan, gusto ko ding maglaro. Gumising ng tanghali, kumain tapos magduyan lang sa bahay pero malabo na yan para sa akin eh. Ako lang inaasahan ni tatay. Mula nung mawala yung nanay ko, bigla na lang siyang natutulala sa isang banda. Kaya nga, sa kahit anong paraan, gusto ko matulungan siya eh. Tugon ni Ambo. Nagpatuloy sila hanggang sa gilid ng ilog. Kulay tsokolate ang tubig. Makikita ang iba't ibang kahoy na inaanod ng tubig. Tama lamang ang punta nila Ambo. Bagyang kalmado na ang agos. Gamit ang dalang kawayan na may pangkuwit sa dulo, makakaya nitong manguha ng mga kahoy, pati na din nyog na palutang-lutang lang sa ilog. Mag-iingat ka, Ambo ah. Baka tangayin ka ng tubig. Ang sabi ng matatanda, kahit kalmado sa ibabaw, maaaring malakas ang agos sa ilalim. Wika ni Manolo. Maingat si Ambo. Alam niya ang limitasyon ng pangunguha ng kahoy. Ilang minuto lamang ay nakaipon siya ng sapat na dami ng nyog at kahoy. Balak niyang balikan na lamang kinabukasan ang ilan at itago na lang muna upang hindi makuha ng ibang tao. May nangyari kay Ambo noon. Mga panahong sinasanay pa lamang niya ang sarili sa gubat. Maghapon siyang nag-ipon ng kahoy noon at iniwan upang balikan kinabukasan. Subalit wala na siyang nadatnan. Kinuha ng ibang mga ngahoy ang inipon niya. Magmula noon ay natuto na siya. Matapos iyon ay pumunta na sila sa manggahan. Ito ang tawag nila sa parte ng kakahuyan na may 3 puno ng mangga na nakapaligid sa isang lumang kubo. Batay sa ilang ulit na pagpunta sa lugar ay wala ng tao sa kubo. Abandonado na ito. Wala nang nakatira ng minsan nilang pasukin. Malayo pa lamang ay tanaw na ng magkaibigan ang naglalakihang bunga. Sabi ko sa inyo eh, marami ng hinog na bunga. Ayun oh, naglalaglaga na. Wika ni Islaw, habang nakaturo ang daliri sa naglalakihang mangga na nasa lupa. Sa bigat at pagkahinog nito, marahil nalaglag dahil sa nagdaang ulan. Namulot sila Islaw at pinili ang mga bunga na wala pa masyadong pinsala at kaagad na kinain. Sa mga pulot pa lamang ay busog na ang magkakaibigan. Plano nilang kumuha ng ilang peraso at maiuwi sa tahanan. Tama, damihan natin. Matutuwa yung mga magulang natin yan. Gusto ng tatay ko to eh. Wika ni Ambo. Sabay akyat sa puno. Mabilis niyang pinitas ang mga katamtamang hinog na prutas. Gamit naman ang mga damit ng 2 kaibigan. Sinasalo nila ang mga ito. Ilang minuto lamang ay bumaba na si Ambo. Subalit nagulantang ang 3 dahil biglang may nagsalita sa likuran. Masarap ba ang mga mangga ko? Mukhang nawiwili kayo ah. Pabalik-balik kayo dito. Wika ng Ali. Patay Ambo, anong gagawin natin? Tanong ni Manolo, habang si Islaw ay wala namang imik. Aba, masarap talaga ang mangga ko. Kaya umurong na ang dila niyo mga bata. Hindi kayo nagsasalita. Tanong ng Ali. Humingi po kami ng paumanhin. Akala po namin abandonado na yung kubo eh. Ilang beses na po kasi kaming bumalik dito pero wala naman po kami nakikitang nakatira. O kahit dumadalaw lang po wala eh. At isa pa po, parang ngayon lang po namin kayo nakita dito ah. Pasensya na po kung hindi kami nakapagpaalam. Wika ni Ambo. Pinibiro ko lang kayo. Walang kaso sa akin kung mangunguha kayo ng prutas. Basta siguraduhin yung kakainin nyo. At hindi paglalaroan o ipagbibili. Kung hindi,
kayo ang gagawin kong bayad sa mga kinukuha nyo. Wika ni Aling Alona. Makakaasa po kayo. Pagkain lang talaga namin yung kinukuha po namin dito, yung sapat lang ho. Sinabihan din ho kami ni Ambo. May iba pa na kailangan yung prutas kaya hindi po namin dapat ubusin. Tugon ni Islaw. Ganun ba? Mas maigi kung ganon. Tawagin nyo akong Aling Alona. Wika ni Aling Alona. Maputla ang balat nito at tila bihirang maarawan. Napakahaba ng buhok na abot sa bewang. Makinis ang balat, ngunit tila hirap sa tulog dahil sa laki ng pangingitim sa ilalim ng mga mata. Nalalanghap nila Ambo ang kakaibang bangon na nagmumula sa ginang. Tila pinaghalong bulaklak na rosas at sampagita. May mainit na tsokolate sa loob. Baka gusto nyong uminom muna. Wika ng Ale. Ngunit tumanggi si Ambo. Maraming salamat po pero nandito din po kasi yung tatay ko eh. Baka hinahanap na po kami. Sa susunod na lang po. Wika ni Ambo. Kagad namang tumingin sa kanya ang dalawang kaibigan. Akma pa sanang magsasalita si Manolo. Ngunit inakbayan na ito ni Ambo. Walang nagawa ang ginang kung hindi pagmasdan na lamang ang tatlo habang naglalakad papalayo. Anong sinasabi mong nangangaso yung tatay? Eh di ba pila yung tatay mo? Tanong ni Manolo. Psst, uy! Mamaya na tayo mag-usap. Paglabas natin dito. Tugon ni Ambo. Habang mabilis na naglalakad. Balisa si Ambo at hindi maipinta ang muka. Habang si Islaw naman, tila bagyang naunawaan na ang sitwasyon. Ngunit panay pa rin ang pagtataka ni Manolo. Maya't maya itong nagtatanong. Matapos ang kalahating oras ay nakalabas na sila ng kakahuyan. Nang maabot ang daanan ng tao, nagpahinga sila at naupo si Ambo sa bitbit na kahoy. Ano ba talaga ang problema? Bakit hindi kayo nagsasalita? Tanong ni Manolo. Iba kasi yung kutob ko dun sa matanda eh. Nung dumating tayo sa manggahan, walang tao dun. Kakaiba yung tingin niya sa ating tatlo. At isa pa, nakita niyo yung kuko? Ang haba eh. Mainit na tsokolate daw. Eh mag-iisang oras na tayo dun. Wala naman akong nakitang usok sa bahay na yun. Wika ni Ambo. At yung pagsisinungaling mo sa mga tatay natin na nangangaso? Para ba hindi niya tayo sundan? Hula ko lang ha? Tanong ni Islaw. Tama ka. Nakwento sa akin ni tatay eh. Kapag may naengkwentro kang kakaiba sa gubat, tao man yan o kahit ano, palagi kong sasabihin na may kasama ako sa gubat at alam ko kung nasan. Magdadalawang isip yun na gawan tayo na masama eh. Malakas yung kutob ko eh. Aswang yung kausap natin kanina. Pansin nyo, hindi tayo tinitignan sa mata. Wika ni Ambo. Oo nga, napansin ko din yun eh. Tapos tingin siya ng tingin sa paligid niya. Wika ni Manolo. Ang sabi ni tatay, isa yun sa mga senyales ng aswang eh. Kapag hindi ka tinititigan sa mata. Matapos ang pag-uusap ay patuloy na silang naglakad pauwi. Nang makarating si Ambo sa tahanan, nakwento niya sa tatay ang naganap sa agubatan. Batay sa mga sinasabi niyo, talagang kakaiba yung ginang eh. Kaso mahirap magbintang. Maigi, palagi mong dadalhin yung punyal na merong basbas. Tirahin mo sa sentido o hindi kaya sa puso. Kung sakaling dumugin ka ng mga nilalang kapag nasa labas ka. Wika ng ama. Matapos nun, pumunta si Ambo sa kusina upang maganda ng makakain. Nang sumunod na araw ay maaliwalas na ang panahon. Bagyang mainit na nang lumabas si Ambo. Matapos magbungkal sa kanilang maliit na gulayan sa tahanan. Atay, sasaglit lang po o kila Manolo.
Nagpakuha po siya sa akin ng gagamba eh. May nakuha ako sa tanim nating sili. Ibibigay ko na lang po sa kanya. Wika ni Ambo. Nang payagan siya ng ama, naglakad na siya papunta sa bahay ng kaibigan. Mula sa kanila ay nasa 20 minutos na lakaran bago makapunta sa lugar. Dadaan sa pilapil at kalsada na nooy lupa pa lamang. Aling Caridad, nandyan po ba si Manolo? Tanong ni Ambo sa ina ng kaibigan. Ay nasa loob kumakain. Pumasok ka na sa kusina. Mag-almusal ka na din. Tugon ni Aling Caridad. Malapit sa kanila si Ambo dahil madalas itong maikwento sa kanila ni Manolo at kung papaanong ipinagtatanggol siya sa mga nang-aasar sa kanya. Uy, ang aga mo atang natapos ang mga gawain mo. Nandito ka na kaagad sa bahay. Wika ni Manolo. Ay, hindi pa ako tapos. Napadaan lang ako. Mamaya kasi pupunta na ako sa Kakahuyan para sa naiwang panggatong. Ito yung pinapahanap mong gagambaw. Matapang yan. Sa sili ko nakita. Wika ni Ambo. Aba, salamat ha. Siguradong matatalo ko na yung gagamba ni Lito. Sasama ka ba mamaya? Subukan natin yung dala mo. Wika ni Manolo. Tumanggi si Ambo. Kailangan niya pang kunin ang mga panggatong sa gubat. Matapos kumain ay nagpaalam na si Ambo sa mag-ina. Aling Caridad, maraming salamat po sa almusal ha. May ipagbibilin po ba kayo? Pupunta kasi ako ng gubat ngayon eh. Siguro pwede ko kayong daanan ng orchids. May alam akong magagandang klase. Siguradong mura lang ho. Wika ni Ambo. Mahilig sa mga laman ang ina ni Manolo. Karamihan sa mga orchids nito ay binibili niya kay Ambo. Isa sa pinagkakakitaan ng bata ang pagtitinda ng mga laman sa mga nanay ng kaibigan at mga kabarangay nito. Magaling din ang pangamoy ng bata pagdating sa mga lamang gamot dahil palagi siyang inuutusan ng ama na mangolekta nito sa gubat. Sumaglit lamang si Ambo sa tahanan upang kunin ang mga gamit na kailangan. Matapos nito, bandang alauna ay nasa Kakahuyan na siya. Mamasa-masa pa ang lupa sa gubat. Perpektong klima upang lumaki ang mga kabote na paboritong kunin ni Ambo upang gawing ulam. Nailabas niya na sa gubat ang kahoy ng mga sandaling ito. Muli lamang siyang babalik sa kasukalan upang manguha naman ng mga kabote. Nanguha na rin siya ng orchids na ibebenta sa nanay ni Manolo. Hindi na malaya ni Ambo. Hindi matibay ang tinutungtungang kahoy. Nabitak ang kaperaso nito. Nahulog siya at nawalan ng malay. Nang magising siya ay dapit hapon na. Halos wala ng liwanag. Aray ko. Tumama yata sa bato yung ulo ko. Ang sakit. Wika ni Ambo habang hawak ang ulo. Mabuti na lamang nasalo siya ng sanga at baging, kaya hindi siya bumulusok pababa sa bangin. Hindi naman siya nahirapang umakyat muli gamit ang naglalakihang baging. Kagad tinunto ni Ambo ang daanan pauwi ng tahanan. Mabilis siyang kumilos upang makalabas na ng gubat. Tila na paglalaroan siya ng kalikasan. Paulit-ulit na kumikidlat at napakalakas ng tunog ng kulog. Kapag minalas ka nga naman talagang dito pa ako sa gubat aabutan ng ulan. Ang dilim pa. Wika ni Ambo. Sa gabay ng liwanag mula sa kidlat, inaaninag niya ang daan palabas ng gubat. Ngunit may hindi inaasahang kaganapan ang nasaksihan ni Ambo. Teka, pang-apat na yun . Napansin niyang tumama ang kidlat sa iisang lugar. 4 na beses itong naulit. Nagtataka na si Ambo at imbis na tumuloy sa labasan ng gubat, pinuntahan niya kung saan tumama ang kidlat.
Teka, paano nangyari yun? Sa bilang ko pang-anim na. Saka, ano yung umiilaw sa malaking bato? Wika ni Ambo, kung saan tumama ang kidlat. Sa bawat pagtama nito ay nagiiwan ng kakaibang liwanag sa bato. Ilang minuto ang pagitan sa bawat pagtama. Balak sanang akyatin ni Ambo ang batuhan at subukang tibagin ang parte ng bato na umiilaw. Lingid sa kaalaman niya, may nagmamasid doon sa lugar at interesadong makuha ang bato. Nagulat si Ambo nang tumambad sa kanya ang nilalang. Napakaitim. Nagsasalita ito ngunit hindi niya maintindihan. Nang muling kumidlat, nakita ni Ambo ang nakangising muka ni Aling Alona kasabay ng pagtaas ng dalawang kamay. Sasakmalin sana nito si Ambo, ngunit nakaiwas naman ang bata. Maliksi ang aswang at kaagad siyang nasundan. Hinawakan nito sa ulo si Ambo at isinubsob sa putikan. Sinipa niya ang matanda. Tumalsik ito ng bagya at muling bebuelo papasugod sa kanya. Muli namang tumama ang kidlat doon sa bato. Saglit na nawala ang paningin ng aswang. Dahil sa lakas ng liwanag, sinamantala ni Ambo ang pagkakataon. Mabilis niyang pinuntahan ang kumikislap na bagay. May matingkad na puting ilaw ang dulo ng bato. Akma sanang kukunin ito ni Ambo. Nang sumunod ang aswang, gumulong at nagbuno ang dalawa sa ilalim ng ulan. Hanggang sa muling kumidlat ng napakalakas. Muli na namang nawala ang paningin ng aswang. Kinuha ni Ambo ang pagkakataon upang itulak ito. Sumaktong bumagsak ang katawan ng nilalang sa isang parte kung saan tumama ang kidlat at nabali ang punong kahoy. Bumaon ang katawan ng aswang at tuluyang namatay. Teka, buhay pa ba ako? Wala akong makita. Ano bang nangyayari? Tinamaan sila ng kidlat. Nasa kamay ni Ambo ang bagay. Umiilaw kasabay ng pulso niya. Ngunit wala nang makita si Ambo. Teka, madilim ba talaga? Bakit wala akong makita? Anong gagawin ko? Wika ni Ambo. Maya-maya pa biglang may nabuong imahe sa kanyang isipan. Kulay puti at itim. Ngunit tila sa bawat ingay na nalilikha sa paligid, nagkakaroon ito ng larawan sa isipan ni Ambo. Mga dahon ng puno na tinatamaan ng patak ng ulan, pati na rin ang daanan kung saan umaagos ang tubig. Tila nagsisilbing mata ni Ambo ang kakaibang talas ng pakiramdam. Bulag siya, ngunit konektado ang kapaligiran at isipan. Sa bawat paglakad niya, ramdam niya ang mahinang pagyanig ng lupa, kasunod ng puting imahe ng paligid. Nang masanay, tila ba sobrang liwanag ng buong lugar. Sa maulan at madilim na gabi, ginagabayan siya ng hawak na bagay. Pagkarating ng tahanan, sinalubong siya ng ama. Saan ka ba nanggaling, anak? Anong nangyari sa'yo? Kanina pa ako nag-aalala. Tanong ng tatay. Tay, na-aksidente po ako sa gubat eh. May sumugod po sa akin, hindi ko po alam kung ano. Parang yung matanda po yun. Tumama po siya sa puno tapos bumaon po yung katawan niya eh. Inabot ng ama ang tuwalya upang makapagpunas ito ng katawan. Ngunit walang reaksyon ng bata. Hindi nito kinuha ang tuwalya. Nilapitan nito ng ama. Tinignan ng muka at nakita ang mata ni Ambo. Anong nangyari sa'yo, anak? Bakit hindi ka nakakakita? Anong nangyari? Paano ka nakauwi dito? Tanong ng tatay. Yun nga din po yung ipinagtataka ko. Nawala man po yung paningin ko. Pero sa tuwing may ingay sa paligid, nakikita ko po gamit ng isipan ko eh. Yun nga lang po, itim at kulay puti lang. Nawawala din po kaagad. At saka ito po tayo,
Ito po yung bato na ilang beses tinamaan ng kidlat. Hindi ko po alam kung ano to eh. Wika ni Ambo. Anak, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Napili ka bilang tagapagmana ng mutya ng kidlat. Maaaring yan ang dahilan ng pagkabulag mo, pero malakas pa rin ang pakiramdam mo. Wika ng ama, kasabay ng paghawak ng ama sa balikat ng anak. Nakaramdam siya ng bahagyang kuryente. Tay, pwede ko po bang hawakan yung binti niyo? May nagtutulak po sa akin eh. Hawakan ko daw po. Nang mahawakan ito ni Ambo, nakaramdam ng kakaibang init sa binti ang ama. Tila niluluto ito habang tumatagal, mas lalo pang umiinit. Kaso nga lang, biglang nahimatay si Ambo. Ilang araw ang lumipas nang magising ito. Anak, halos 3 araw kang walang malay ah. Akala ko kung napano ka na. Kalaunan ay nagpaliwanag ito dahil sa ginawang paghawak ni Ambo sa kanyang binti. Nanumbalik ang pakiramdam at nagawa niyang makapaglakad. Nawala ang kapansanan sa binti ng ama. Dito nag-umpisa ang alamat na manggagamot na si Ambo. Sa tulong ng ama, naging dalubhasa siyang manggagamot. Hindi naging balakid ang pagiging bulag upang makatulong sa kapwa. Umabot sa malalayong lugar ang mga napapagaling niya. Marami siyang natulungan. Mga bata, matatanda, o kahit uugod-ugod na. Hindi namimili si Ambo ng pasyente basta kailangan ng tulong. Kaya naman nang dahil sa mga nagawa niya, dito siya binansaga ng taong bayan bilang bulag na pantas. Grabe talaga yung sakripisyo ng mga manggagamot, no? Kahit meron na silang kapansanan, inaalay pa rin nila yung buhay nila para makatulong sa ibang tao. Kumbaga, hindi nagiging hadlang eh kung ano man yung ibigay sa kanila ng kapalaran, ng mundo, kasi ang mahalaga sa kanila, makatulong sa ibang tao. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento. Paalam. Naniniwala ba kayo sa mga talisman na nakabaon sa bahay? Ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng proteksyon ng tahanan? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Noel. Taong 1993, Leyte. Huwag niyong kalimutan ang takdang aralin ha. Bukas meron tayong graded recitation para sa paksa natin ngayon. O Noel, pakidala nga nitong mga gamit ko sa faculty. Pagkatapos nun, pwede ka na umuwi. Wika ng guro na ang pangalan ay Isigani. Gurong tagapayon ng 2nd taon sa mataas na paaralan ng San Isidro. Maraming salamat po, Sir Isigani. Tugon ni Noel. Siya ang pinagkakatiwalaan ng guro sa pagdadala ng mga kagamitan. Mula umpisa ng klase at pagbalik sa faculty pagkatapos ng klase. Si Noel ay scholar sa paaralan. O ito, ipandagdag mo sa baon mo. Siguraduhin mong maaga kang papasok bukas ha. Sige na, mag-iingat ka. Wika ni Isigani. Kinuha na ni Noel ang bag nito at pumunta sa faculty. Pagkatapos dumaan saglit sa poso, malapit sa gilid ng faculty upang makainom ng tubig. Ang bait talaga ni Sir Isigani. Mabuti na lang sinabi ko sa kanya yung totoo. Wika ni Noel. Si Isigani ang sumusuporta sa pag-aaral ng batang si Noel. Ulilang lubos. Walang kamag-anak at walang ibang tumutulong sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung hindi ang guro at ang nag-iisang kapitbahay
na medyo may distansya din mula sa tahanan. Dayo lamang sa San Isidro ang mga magulang ni Noel. Maliit pa siya nang mapunta sila sa lugar. Nakabili sila ng maliit na lupa na kinatitirikan ng tahanan. May kapirasong bakanting lupa naman na pinagyaman ng mga magulang. Mga puno ng lansones at kalamansi na siyang itinitinda nila sa mga bahay-bahay. Subalit dumating na sa pamilya ang malagim na trahedya. Na aksidente ang sinasakyang tricycle ng mga magulang at sumalpok sa rumaragasang truck. Dahilan ng agarang pagkamatay ng mga ito. Walang ibang kakilala ang mag-asawa at ni isang kamag-anak ay walang maipatawag o mapadalhan man lamang ng telegrama upang maibalita ang nangyari. 11 anyos si Noel nang mangyari ito. Walang muwang, walang sino mang mag-aaruga. Bagamat inalok naman ito ng kapitan na ipadala sa ampunan, ngunit hindi pumayag ang bata. Wika pa nito, ayaw niyang iwan ang lupang tanging naipamanas sa kanya ng mga magulang. Mabuti na lamang. May pamilya na malapit sa kanila ang palaging nagmamalasakit sa batang si Noel. Ang pamilya ni Rosario. Naging kaibigan ito ni Noel dahil madalas itong utusan ng nanay na bumili ng kalamansi at mga gulay sa bakuran nila Noel. Mula nang mawala ang mga magulang ng batang lalaki, hindi na rin siya pinabayaan ng pamilyang ito. Ngunit hindi alam ng lahat. Nagsisimula na ang kababalagan sa labas ng tahanan tuwing gabi. Ayan na naman. Hindi ko alam kung baboy ba yun o aso. Nakakatakot. Tuwing gabi, nandyan sila sa bakuran eh. Wika ni Noel sa sarili. Sa tuwing sasapit ang dilim, sinisigurado ni Noel na maayos na nakasara ang mga pintuan at bintana ng tahanan. Ang disenyo nito ay katamtaman lamang at konkreto. May yerong bubong at kisame. Ang pinto naman ay gawa sa nara at ang mga bintana ay may bakal na harang. Hindi naman magawang sumilip ni Noel. Natatandaan niya ang bilin sa kanya ng tatay ni Rosario. Huwag siyang lalabas sa gabi. Manatili sa tahanan dahil yon ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Ngunit maayos naman ang lahat sa pagsapit ng umaga. Bago tayo magpatuloy sa kasalukuyan, babalik tayo ng 1 taon sa nakaraan. Magandang umaga sa inyo, freshman. Ako nga pala si Miss Gladys, ang gurong tagapayo ng section Sampaguita. Gusto ko kayong batiin sa unang taon nyo sa sekundarya. Asahan nyong kami ang magiging ikalawang magulang at gagabay sa inyo hanggang sa matapos. Sana maging magkaibigan tayong lahat ha. Umpisahan nyo sa pagpapakilala kung sino kayo, ilang taon, at kung saan kayo nakatira. Sige, ikaw nang mauna. Wika ni Miss Gladys, sabay turo sa batang babae. Ako po si Rosario, 12 taong gulang po. Nakatira po ako sa may Purok 2. Parehong mananahi po yung mga magulang ko. Gusto ko pong maging doktor balang araw. Kaya po nag-aaral ako ng mabuti. Wika ni Rosario. Bigla namang nagbulungan ang mga kaklase. Di ba siya yung anak ni Aling Lumin? Mangkukulam yun, di ba? Kung ako sa inyo, iiwasan ko yan. Baka kung anong gawin sa atin eh. Wika ng isang mag-aaral. O mamaya na yung kwentuhan, yung susunod naman. Wika ng kuro. Ako po si Noel. 12 taong gulang po. Mag-isa lang po ako nakatira sa taniman ng kalamansi at lansones. Wala na po akong pamilya. Mag-isa na lang po ako sa buhay. Pero nakakakain naman po sa araw-araw. Kung gusto niyo naman po ng lansones, mura lang po sa lahat ng mga guro at kamag-aral ko. May kalamansi din po akong tinda. Pumasok po ako dito dahil ito po ang pangarap ng mga magulang ko yung makapagtapos ako. Pero sa kalagayan ko po ngayon,
Hindi ko na inaasahan na makakapagtapos eh. Walang sumusuporta sa akin eh. Pero hanggat sa makakaya ko, ibibigay ko po lahat. Dala ng realidad. Kinalimutan niya na ang salitang hiya. Hanggat may pagkakataong magtinda ay nagtitinda siya. Ito ang madalas sa pinagkukunan niya ng pangtustos sa araw-araw. Tumingin sa kanya ang kamag-aral, maging ang guro. Hindi maiwasan ang mga bulungan at awa sa lalaki. Mabilis na lumipas ang panahon. Magtatapos na ang unang taon ni Noel sa pag-aaral nang lumapit ito sa guro. Miss Gladys, maraming salamat po sa paggabay sa akin. Masaya po yung karanasan ko sa pag-aaral. Wika ni Noel. Oh Noel, masaya din akong natulungan kita. Tugon ni Miss Gladys. Pero baka hindi na po ako makapag-enroll sa susunod na pasukan. Magbabakasakali po sana ako mamasukan bilang kargador. O kung ano man para po may pangkain sa araw-araw. Wala nang bunga yung mga kalamansi sa kalansones na tanim ko eh. Wala na po akong ibang pagkukuwaan. Pero salamat pa din po. Malaki po yung naitulong niyo sa akin. Wika ni Noel. Naglakad si Noel palabas ng pintuan. Nakatingin lamang sa bata si Miss Gladys na nooy patuloy ang luha. Nang sumapit ang linggo, may kumatok sa pintuan ng bata. Naroon si Miss Gladys kasama ang isa pang guro. Magandang umaga po sa inyo. Bakit po kayo napadalaw? Tanong ni Noel. Ito si Sir Isigani. Katrabaho ko siya. Naikwento ko yung tungkol sa'yo nung nasa faculty kami. Pasensya ka na ha. Pero kaya kami nandito para kumbinsin kang mag-enroll. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Nagpresenta si Mr. Isagani na siya ang sasagot sa uniform mo, pati na din sa baon mo araw-araw. Pati mga gastusin mo sa paaralan. Sayang naman yung husay mo sa akademya eh. Wika ni Miss Gladys. Tamang narinig mo, Noel. Nanghihinayang kami sa kakayahan mo, pati yung kasipagan mo sa pag-aaral. Kung ayos sa'yo, hayaan mong tulungan ka namin, kahit hanggang sa makapagtapos ka lang ng high school. Wika ni Mr. Isigani. Naluwa naman si Noel. Sumang-ayon siya dahil nais niya makapagtapos at tila nakakita siya ng pag-asa dahil sa mga guro na nagmamalasakit sa kanya. Ito ang kwento kung paano naging scholar ni Mr. Isigani si Noel. Balik tayo sa kasalukuyan. Halos maggagabi na din nung makauwi si Noel. Kagad niyang sinindihan ng Petromax at sinigaan ng lutuan. May kaunting liwanag pa, kaya nagmadali siyang mamitas ng kamatis at okra sa mga pananim. Halos magdidilim na. Hanggang sa napansin ng bata na tila may naglalakad sa hindi kalayuan. Papalapit ito sa tahanan. Subalit hindi niya kinalimutan ang bilin ng ama ni Rosario. Dali-dali niyang isinara ang bakod na kawayan. Sinunod ang bintana at pintuan ng tahanan. Walang dahilan upang puntahan siya ng kung sino ng mga oras na yon. Kaya kakaiba ang pakiramdam ni Noel. Maya-maya pa, tuluyan ng dumilim ang paligid. Hanggang sa nakarinig si Noel ng mga yabag sa labas. Sa isip niya, ito na marahil ang napapabalitang aswang na kinakatakutan ng mga taga San Isidro. Ngunit malakas ang paniniwala niya. Naligtas siya sa loob ng tahanan dahil sa ilang beses nitong nagpapaikot-ikot sa labas. Ni minsan ay hindi ito nangahas na pasukin ng bakuran. Tila meron itong kinakatakutan o iniiwasan sa tahanan. Maya-maya pa, may nagsasalita sa labas. Hindi niya gaanong marinig pero alam niyang may nagsasalita. Ngunit imbis na takutin ang sarili, itinuloy niya ang paglalaga sa nakuhang okra.
Kinakabahan na talaga ako ah. Gabi-gabi na lang eh. Inaabangan talaga ako ng nilalang na yan ah. Mas mainam pa siguro pumunta ako kila Rosario nang makahingi ng tulong sa tatay niya. Wika ni Noel sa sarili. Kagaya ng mga nagdaang gabi. Paputol-putol ang tulog ng bata. Kaunting kaluskos lamang ay bigla itong nagigising. Kinaumagahan. Bago pumasok sa paaralan ay dumaan ito kila Rosario. Magandang araw ho. Nandito po ba si Mang Crispin? May sadya lang po sana ako sa kanya. Wika ni Noel. O Noel, ang aga mo naman, magsasabay ba kayo ni Rosario? Wala dito si Crispin. Nandoon sa kumpare niya, tumutulong sa pagkatay ng baboy. May handaan yata kinabukasan eh. Ano bang sadya mo? Tanong ni Aling Lumen. Kasi po, ilang gabi na ho kasing walang tigil sa pagbisita yung nilalang sa labas ng bahay ko eh. Paikot-ikot lang naman pero parang naghahanap ng madadaanan. Kaya ito po, puyat ako. Masakit po yung ulo. Magtatanong po sana ako kay Mang Crispin kung anong mainam na gawin eh. Tugon ni Noel. Ay, ganun ba? At teka, may ibibigay ako sa'yo. Wika ni Aling Lumen. Sabay punta sa tokador. Meron itong kinuha na botelya. Isang kwintas na may maliit na palawit na hugis at sulok. Ita, ilagay mo yung botelya kung saan ka maihiga nang makatulog ka ng maayos. Eto namang kwintas, palagi mong isusuot lalo na kapag mag-isa ka. Kapag may kakaibang nilalang, kagaya ng aswang na nasa malapit, iinit yan. Pero wag kang mag-alala, reaksyon lang yan ng orasyong inilagay ko. Ay segundo lang, siguradong lalayo sa iyong aswang. Hindi nila makakaya ng tagalan ng pagkakapaso dyan. Ay panghuli, wag na wag mong susubukang lumabas o sumilip man lang kapag alam mong nasa paligid na sila. Duda kung aswang ang bumibisita sa'yo. Pero hanggat buhay ang mga kalamansi at makabuhay na nasa bakuran nyo, hinding-hindi mangangahas ang sino mang aswang na pumasok. Wika ni Aling Lumen. Maya-maya pa ay lumabas na si Rosario. O Noel, ang aga mo naman. Tara, sabay na tayo. Tanong ni Rosario. Sige ho, Aling Lumen, papasok na po kami. Maraming salamat po Wika ni Noel. Sabay silang naglakad palabas ng bakuran. Ang bait talaga ng mga magulang mo. Binigyan pa ako ng nanay mo ng kwintas pangontra sa aswang. Nga pala matanong ko lang, bakit ba tinawag siyang mangkukulam ng mga kaklase natin? Parang hindi ko maisip na yung kagaya ni Aling Lumen mangkukulam eh. Wika ni Noel. Dahil yan sa lola ko. Kilala siyang mangkukulam pero hindi naman niya ginagamit para manakit ng tao. Nanggagamot pa nga siya eh. Pero alam mo naman kapag tinamaan ng inggit ang tao eh. Gagawin ng lahat para magmukhang masama ang kapwa. Namatay kasi yung isa sa pasyente ng lola ko. Inaswang daw eh. Pinagbintangan na kinulam ng lola ko kaya namatay. Yun yung kwento sa akin ni nanay. Hindi ko na kasi naabutan si lola. Si nanay naman, tinalikuran na yung panggagamot para makaiwas na sa gulo. Ano, sasama ka pa rin ba sa akin? Kahit alam mo na yung meron sa pamilya namin? Tanong ni Rosario. Tinatanong pa ba yan? Kayo nga lang ang tumutulong sa akin at nag-aalala tapos iiwasan ko pa. Hayaan mo na yung chismis nila. Ang importante makapagtapos tayo. Nang makarating sa paaralan, nauna si Rosario habang si Noel naman. Dumaan ang faculty upang tignan kung naroon si Isagani. Nang makita niya ito, kinuha na niya ang mga kagamitan upang dalhin sa silid-aralan. Ngunit bigla na lamang siyang tinawag ni Isagani. Noel, pwede bang makita yung kwintas mo? Tanong ng guro.
Lumapit naman si Noel at pinakita ang suot na kwintas. May gumagambala ba sa'yo? Sa pagkakaalam ko, kwintas yan pangontra sa aswang. Tanong ni Isigani. Naikwento ni Noel ang mga kaganapan. Nang maunawaan ng guro ang kalagayan ni Noel, nagtanong ito kung maaaring doon siya matulog sa bahay ng bata. Gusto niyang abangan ang nilalang. Bukod sa pagiging guro, may alam din sa mga agimat at anting-anting si Mr. Isigani. Ayon pa dito, minsan na siyang nakasagupa ng aswang at napatay nila ito sa tulong ng lolo. Kaya ng gabing iyon, doon nga nagpalipas si Mr. Isigani. Naganda ng makakain si Noel. Pinakuluan niya ang kalabasa, okra at dahon ng ampalaya. Plano niyang ihalo ang biniling inihaw na isda ng kuro. Para sa bata, isang magarbong hapunan na ito. Sir Isigani, nakahanda na po ang hapunan. Kumain na po tayo. Wika ni Noel. Ganun ba? Mukhang mabango yung luto mo ah. Alam mo, hanga talaga ako sa'yo eh. Kinakaya mong mamuhay ng mag-isa. Alam ko malayo mararating mo paglaki mo, bata. Wika ni Isigani. Ngunit bago pa man sila matapos kumain, naririnig na nila ang mga kaluskos sa labas. May mga pag-angil din silang naririnig. Iba pa sa mga nagdaang gabi na sumisinghot lamang. Maganda ka, Noel. Hawakan mo itong punyal. Kapag may lumapit sa'yo, huwag kang mag-aalinlangan. Protektahan mo ang sarili mo. Wika ni Mr. Isigani. Doon nakita ni Noel ang mga marka sa braso ng guro. Mga kakaibang salita na bagamat nababasa, hindi niya maunawaan. Sunod ay nilabas ng guro ang espesyal na balaraw. Maikse sa normal na espada, ngunit halata ang talim sa magkabilang kilid. Lumabas ang guro, tangan ang isang sulo. Nang ilawan nito ang bakuran, may nakita siya na babaeng maitim ang balat. Nagtatayuan ang mga buhok. Ganun pa man, hindi nito magawang pasukin ang bakuran ni Noel. Nakikita ito ng dalawa habang lumulutang sa ere at pabalik-balik lamang sa lugar. Hindi aswang to, Noel. Maligno to. Walang bisa ang dala kong armas. Biglang sumigaw ng napakatinis ang nilalang. Kasabay nito ang panghihina ni Noel at ang guro. Kakaibang kilabot ang bumalot sa bata. Doon lamang siya nakakita ng ganitong uri ng nilalang. Maya-maya pa, may liwanag na lumabas sa kakawyan. Isang babaeng nag-usal ng mga inkantasyon. Tila nakakaepekto sa maligno at namimilipit ito sa sakit. Biglang lumabas ang tatay ni Rosario sa likod ni Aling Lumen. Dala ang kakaibang bagay na tila garapon. Patuloy pa rin sa pag-uusal ng mga kakaibang salita si Aling Lumen. Unti-unting hinihigop ng garapon ang maligno na nooy tila nasa anyo ng itim na usok na pilit na kumakawala. Nang makumpleto ang orasyon, biglang napayapa ang paligid. Nawala ang bugso ng hangin. Kagad na sinelyohan ni Mang Crispin ang garapon at isinilid sa itim na lalagyan. Noel, ayos ka lang ba, iho? Tanong ni Aling Lumen. Opo, Aling Lumen. Ayos lang po ako. Tugon ni Noel. Kilala mo ba sila, Noel? Sino ang dalawang yan? Tanong ni Isigani. Opo, mga magulang po sila ni Rosario. Yung tinatawag na mangkukulam sa eskwelahan. Sila po yung tumulong sa akin simula nang mawala ang mga magulang ko. Tugon ni Noel. Lumapit ang mag-asawa sa bahay ni Noel at naupo sandali.
Ang buong akala ko aswang ang gumagambala sa'yo. Pero meron kaming naramdamang kakaiba ni Crispin kanina, kaya napasugod kami dito. Ang nakita nyo kanina, itim na maligno. Maaaring sila ang naunang namuhay sa lupang kinatitirikan ng bahay nyo. Nagambala ng tayuan ng bahay. Ito ang dahilan kung bakit gabi-gabi bumabalik siya dito. Wika ni Aling Lumen. Batay po sa natatandaan ko, may malaking puno pong pinutol sila tatay eh. Doon po sa may sala. Siguro po yun yung bahay niya pero bakit ngayon lang siya nagparamdam? At saka, Aling Lumen, ano pong nangyari doon sa itim na maligno? Tanong ni Noel. Ay sa ngayon hindi ko pa alam. Mananatili muna siya sa kulungan hanggang sa makaisip ako kung saan siya papakawalan. Tugon ni Aling Lumen. Maraming salamat po ah. Nakakaya, naglakas ako ng loob na pumunta dito. Ang buong akala ko, aswang yung kakalabanin. Hindi ko naman nakakalaing maligno pala yung makakarap ko. Wika ni Isigani. Bihira ang mga ganitong uri ng maligno sa lugar. Maaaring matagal na siyang umaaligid. Kinakain nito ang negatibong enerhiya na nasasagap. Marahil, mas lumakas ito at nagawang kumuha ng kaanyuan nung nawala mga magulang mo, Noel. Maaring naging pagkain nito ang labis mong kalungkutan at pangulila kaya hindi ka nilulubayan. Pero huwag kang mag-alala. Maayos na ang lahat. Maging masaya ka. Ito ang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. At isa pa, nandito naman kami bilang pangalawa mong pamilya. Hindi napigilan ni Noel ang maluha. Naisip niyang nawala man ang mga magulang. Biniyayaan naman siya ng mga mapagmalasakit na kaibigan at guro. Kalaunan, nang binalak ni Noel na dagdagan ang espasyo ng bahay, nakahukay sila ng talisman. Ayon kay Aling Lumen, maaaring ibinaon ito ng mga magulang upang maprotektahan ang tahanan. Ito din ang dahilan kung bakit hindi kayang pasukin ng maligno ang bahay. Maraming taon nang lumipas. Nakapagtapos si Rosario at Noel. Wala na rin doon si Mr. Isigani. Lumipat na sa ibang bayan. Paminsan-minsan ay binibisita ito ni Rosario at Noel. Tungkol naman sa dalawa, hindi din sila ang nagkatuluyan. Pero naging matalik na magkaibigan hanggang sa pagtanda. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel.